Sa isang matinding bayag, inamin ni General Marvin ang pagkakakilanlang ng mga nasa likod ng mga nakakabahalang nararanasan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa Davao. Ayon kay Marbil, ang mga insidente ay hindi lamang simpleng mga aksidente kundi isang organisadong hakbang upang siraan ang pangalawang pangulo ng bansa. Marami ang nagulat sa mga revelasyon na ito at nagbigay daan sa mas malalim na imbestigasyon ng mga otoridad. Lalo pang umiinit ang usapin ng pangalanan ni General Marbil si Pangulong Ferdinand Cuting Jr. bilang umano'y mastermind ng nasabing mga insidente. Ayon sa General, ang mga ebidensyang magpapatunay na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawakang plano upang pabagsakin ang kredibilidad ni VP Sara. Agad namang itinanggi ng kampo ni Pangulong Marcos ang mga paratang at iginiit na isa itong desperadong hakbang upang pagtakpan ang iba pang isyu sa pamahalaan. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno sa mga naglalabas ng akusasyon. Hinihikayat nila ang isang malalimang at patas na imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Si VP Sara naman ang nagpahayag ng pagsasalamat sa patuloy na suporta ng kanyang mga kababayan at naninindigan hindi siyang patitinag sa harap ng mga pagsubok na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa teritoryo ng ating isang banyagang bansa ay bibigyan pa tayo ng red carpet. Mga kabansa, yan po ay red line. Makakapasok lamang tayo dyan kung meron tayong protocol na sinimula noong panahon ni Erap hanggang kay Duterte. Pero inalis po yan ni Marcos at ngayon ibinalik na niya. So Marcos wavered at lumuhod siya. Dahil kung hindi siya luluhod, mag-aalsa ang Armed Forces of the Philippines dahil ang mga marino naka-assign sa BRP Sierra Madre ay mamamatay sa gutom. Huwag tayong magbiruan pagdating sa foreign relations. Hindi na yan abot ng payola ni Tambaloslos. Hindi na yan abot ng ayuda ng First Lady. The SONA was a fiction. The matatag curriculum and systematic overhaul of our public school system under former Secretary of Education Sara Duterte is the only accomplishment of the Marcos administration for 2 years. Mabuhay si Sara! The President himself confirmed that because the Vice President's historic landmark for the longest portion of his SONA. I-review niyo yung SONA. Pinakamahaba yung tungkol sa ating mga guro at sistemang edukasyonal. Kaya ang acronym ngayon ng SONA, State of No Achievement. SONA. State of No Achievement. Pogo ban is a fiction. Isang araw lamang, kinabukasan, all Pogos will be banned by year end. Ano ang nangyari? Nag-announce na his wife's stool pigeon, si Altenco Pagcor Chairman, was already announcing
12 exemptions. It seems magkakaroon lamang ng pagpapalit sa pangalan. Pogo to internet gaming licenses para magkaroon ng isa na namang round ng kutungan. Wow! The 5,500 flood control projects are a fiction. Pinatunayan niya ng Typhoon Karina. Pero may nagtago. The chairman of NDRRMC is not Bongbong Marcos. The chairman is the Secretary of Defense, si Tago Teodoro. He was a no-show. For the first time since the Duterte administration, the agency's response was 3 days later. Teodoro, if you will be reminded, was also the disaster czar during the time of Gloria Macapagal Arroyo. History repeats itself. Noon Undoy, ngayon Karina. No wonder active military officers and personnel wants him to resign and remain a fiction. Karina also demolished EDCA, the sites for humanitarian assistance and disaster response, as being not only fiction but American hot air. The Office of the Vice President and the Chinese Embassy through the Phil-Chinoy community were first responders. No American soldiers and equipment on site. Meron ba kayong nakitang Amerikano na nag-jet ski dyan sa mga baha sa paligid ng Metro Manila? We would like to recognize yung ating mga kasamahan na nagmarcha po dyan sa labas, mga grupo ng Anti-Imperialist Coalition. Salubungin po natin sila sa grupo na pinamumunuan nila Ginoong RJ Haveliana. Ito po yung mga dumalo doon sa pagtitipon ng mamamayan sa Kaliwasang Bonifacio na isiniwalat nila ang napipintong pagwasak sa ating bayan dahil sa EDCA sites at sa mga digmaang patakaran ng Estados Unidos na ipinapatupad ng parang tuta ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno ngayon. So muli, palakpakan natin ang mga kasamahan natin mula sa Anti-Imperialist Coalition at Koalisyon ng Mamamayan kontra Giyera. Salamat Palakpakan po, mga kaibigan! Palakpakan naman kayo dyan! Ayun. No. Ayun. Maraming salamat, Ginong RJ. Find your space. At magpapatuloy po si Kamintong at may mga iba pa tayong mga speakers to wrap up at babasahin ni Kamintong po on this portion. Salamat RJ sa grupo. And the rest, please pay attention. There is a breaking news. Naglabas po ng sulat ngayon ang Vice Presidente Inday Sara Duterte upang magsalita sa kalagayan na ang Philippine National Police at this very moment ay parang private armed group ng mga politiko. Let's listen to Kaado Paglinawan on this. Kamintang, would you like to announce? Okay. For a few minutes, we will move forward ang ating mga symbolic na mga representation ng digmaan ng Amerika
na napipintong wasakin ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas. RJ, find a space in front. Salamat. Sa likod po, makikita ninyo ang mga symbolic na mga representasyon ng mga armas pangdigma ng Amerika na gustong ilagak at itago sa ating bansa na magbubunsod ng digmaan hindi lamang sa riyon ng Asia-Pasipiko kundi sa buong daigdig. Kaya maya-maya po tatalakayin natin yan. O again, attention please, dito po, with Kaado Paglinawan, pakinggan nyo po ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisikel ng isang police general na hindi naman inalal ng bayan ay hindi niya nirerespeto ang pangalawang Pangulo ng bansa. Itong si General Marbel, makinig ka sa statement from Kaado Paglinawan. Bago ko po banggitin ang aking konklusyon, sisingit lang po natin ang isang open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice Presidente. Romel, noong lumabas ang isyu ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usapin ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakakatatlong interview ka na sa patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na paglilinlang sa aking mga kababayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division ay isinailalim ng PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, sinabi mo, local police also augment Duterte security every time she visits the provinces. Kaya nga ang BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pangapat, we don't see any threat against the Vice President, sabi mo, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. Hindi ba malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA
kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling tao ang maaaring nandoon. Hindi nabaling ako, ngunit nakuha tayo sa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor na edad na anak na naging malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kung kamakailan lamang ay nagtuno rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba ang threat kung harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Panlima, the relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako noong 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ng mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo
Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan at mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice-Presidente ng Bansang Pilipinas! Mabuhay ang pag-aayag ng katotohanan! Now, Mr. Marbel, General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice-Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Barbel. For the conclusion of Kaado Paglinawan, at mayroon pa tayong ibang speaker, ibibigay natin sa kanya ang final last 3 minutes of his conclusion sa napakagandang talakayan na inaisingit pa pati ang open letter ng ating pangalawang Pangulo. Go ahead, Kaado. Ayan. Nakita nyo, hindi naman mahirap pumili. Di po ba? So, didiretsuhin ko na sa pagdalo ni Secretary of State Blinken at sa pagdalo ni Defense Secretary Austin ng Amerika darating po bukas sa atas ni Biden. Mukhang merong pinahihiwatig dito. Biden, Blinken, Austin. Hindi na ito BBM. Biden, Austin, Biden, Blinken, Austin. BBA na. Ano kaya ang signals nun? Anyway, Joshua, please, lagay po natin. Sa Estados Unidos, dala ni Blinken at ni Austin, $500 million a year for 5 years. Sus. Yan ba pipiliin nyo o yung nasa kanan? Continuation of projects in the pipeline and 23 billion pledge by Xi Jinping to Marcos as economic assistance. Ano ang gusto nyo? 500, kalahating bilyon? O 23 billion? United States. Hindi naman papasok ito sa Pilipinas, ito perang to. Pupunta ito sa mga bulsa ng mga war equipment manufacturers. Tama. Military and equipment and supplies only. Samantalang yung sa kabila, an economy that can afford military modernization. Pangatlo, delivery in kind, no economic benefit for the country. Sa kanan, new money to spur development and shield inflation. So anong pipiliin nyo? Pang-apat, isang katerbang provisiones. Kapalit, scratch my back, I scratch yours. Yung kabila, walang onerous conditionalities kung ano lang ang mapag-usapan. Huli, narito po ang danger of preemptive attack by China, Russia, and North Korea.
Explain ko lang konti mamaya. Sa kabila, ASEAN neutrality and nuclear-free zone. Mga kabansa, itong panghuli, danger of preemptive attack by China, Russia, and North Korea ay pinagtitibay dahil noong Abril 17, nagpasok po ang Amerika rito ng tinatawag na Typhoon missile system. This is capable of launching the Tomahawk subsonic missile ng Amerika with a 2,500 kilometer radius. Abot sa Guam, abot sa Malaysia, abot sa Brunei, abot sa Singapore, abot sa Indonesia. Sa kanluran, abot sa Laos, abot sa Myanmar, abot sa Cambodia, abot sa Vietnam, abot sa Thailand. At sa norte, abot sa China, abot sa North Korea, at nakalimutan ng Amerika na ang Russia ay may Pacific Front sa Vladivostok na nakaharap sa Alaska. At ito pong Tomahawk missile ay capable of being armed with a nuclear warhead. Ayan mga kabansa, ang problema. Saan kukuha ng Tomahawk missile sa Pilipinas? Nag-order na po ang Japan ng 400, 200 of which to be delivered next year. Thank you. Thank you. So, maaari po yung ibang 400 dyan ay baka sa Northern Luzon dalhin. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Nung nabuko sila, sabi nila aalisin daw ng Amerika ng Setyembre. Bakit nila dinidelay? Because they are training our amboys in the military for joystick management. Pwedeng ilusad sa Japan, pagdating sa banda rito, pabalikin ang ating mekanismo, joystick pabalik sa China. Anyway, narito po ang aking huling portion. Pinakita natin kanina ang approval rating ng ating presidente at trust rating. Maghihintay po ba tayo ng fatal overdose? Nakakainip. Bahala kayo kung ano ang inyong gusto. This is a democratic country. So ang masasabi ko lang mga kabansa, alamin na natin talaga kung ano ang prioridad ng sambayanang Pilipino at itaguyod natin ang liderato na sumusuporta sa tunay at totoong pangangailangan ng bawat isang mamamayang Pilipino, hindi para lamang sa isang pamilya. Yan mga kabansa ang pangwakas na salita ko sa inyo. Kaya ano ang sabi ng Marcos? Marcos! Marcos! Alis dyan! Ayun, mabuhay, Ginoong Ado Paglinawan. Daniel, before ang ating pagpapakilala ng susunod na tagapagsalita, muli, mabubuhayin natin ang panawagan kanina na nagsabay-sabay tayo. Digmaan ni Marcos at ng mga kano. Tutulan, labanan. Ready? Go! Digmaan ni Marcos at ng mga kano. Tutulan, labanan. Digmaan ni Marcos at ng mga kano. Tutulan, labanan. Daniel, take it away. Thank you, Kaado, for that very powerful presentation. Next, I'd like to welcome Professor Romel Banlawi to give us his opening statements. Thank you. Si Professor Romel Banlawi po ay
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!